Magandang gabi po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan po nating bagyong si Tino. So itong si bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category sa line 75 km southeast ng Gilman, Eastern Samar. May taglay na lakas na hangin ng 140 km per hour at pabugso na umaabot ng 170 km per hour. Ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Discuss po muna natin kung ano pa nakikita natin dito sa satellite image po natin. Meron din tayong northeast monsoon na nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. At yung line po natin na inaasahan po natin, nagdadala din po ito ng mga pag-ulan ngayon po, katulad ng nararanasan po natin ngayon dito sa Metro Manila. Samantala, meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR. Ito'y huling namataan kanina 3 p.m. sa line 2,320 km east northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance na po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning hindi po siya naalis na natin posibilidad na maging ganap na bagyo po ito sa mga susunod na araw. Patuloy po ito i-monitor. Para naman sa ating forecast track din sa bagyong si Tino, inaasahan natin yung posibilidad niya na mag-landfall or mag-close approach dito sa may Humulhon Island or Dinagat Islands ngayong gabi. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po, lalo na po meron na rin tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 4, lalo na po dito sa may Eastern Visayas, Northern at Eastern section po ng Mindanao. Samantala, ito pong city, no, inaasahan natin tatawid ng Visayas, kaya inaasahan din natin yung posibleng landfall niya ulit dito sa may Leyte or South Coast ng madaling araw bago ito sa ating forecast track. Ito ay tatawid ng ating kalupuan bilang typhoon category. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malalakas na hangin at mga pag-ulan na mararanasan dulot na itong pagtawid ni bagyong Tino. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 4, nakataas ito dito sa may extreme southeastern portion ng Eastern Samar, western at southern portion ng Leyte, southern Leyte, and northern portion ng Cebu, kasama na ang Camotes Island, northeastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, kasama na ang Siargao at Bocas Grande Island. So dito po natin, dali na po ang lapit niya sa may Humulhon. Po, inaasahan po natin malalakas na ulan at malalakas na hangin ang mararanasan po natin ngayong gabi dito po sa ating mga areas na under ng signal number 4. Signal number 3 naman dito sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Leyte, extreme northern at central portion ng kasama na ang bantayan ng Cebu, kasama na ang Bantayan Island, central eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental. Signal number 3 din dito sa northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, southern portion ng Capiz, central at southern portion ng Antique, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Surigao del Norte. Inaasahan po natin yung signal number 4 po natin, posible pa po itong madagdagan, at itong signal number 3 natin habang patawid po ng kalupaan natin itong si Bagyong Tino. Signal number 2 naman sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, kasama na ang Cuyo Islands, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, rest of Leyte, Biliran, rest of Bohol, rest of Cebu, central portion ng Negros Oriental. Signal number 2 din dito sa nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Siquijor, rest of Capiz, Aklan, rest of Antique, northern portion ng Surigao del Sur at Agusan del Sur, pati na rin dito sa Agusan del Norte. At hindi po dito po sa may Camiquin. Signal number 1 naman dito sa Albay, Sorsogon, rest of Masbate, kasama na ang Ticao at Burias Island, southern portion ng Quezon at Marinduque, rest of Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern at central portion ng Palawan, kasama na ang Calamian Islands at Cagayan Silio Islands. Pati na rin dito sa Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Negros Oriental, rest of Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, rest ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis, at northern portion ng Zamboanga del Norte. Para naman sa ulan na dala neto ni Bagyong Tino, kung makikita natin, meron tayong mga ulan na nakikita. Ito po yung pagtawid po niya ito ni Bagyong Tino. Inaasahan po natin na above 200 mm of rain dito sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, at Aklan. Then yung mga nakapaligid po sa atin dito po sa mga nabanggit ko lugar ay orange po ang nakikita natin, 100 to 200 mm of rain po ang inaasahan natin ngayong gabi hanggang bukas ng hapon.
Samantala, ito po yung pagtawid na po niya ng ating kalupaan bukas po, inaasahan po natin meron po tayong above 200 millimeters of rain na maitatala dito sa may Aklan, Antique at Palawan. So yun po iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot po na naasahan po natin mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagbuho ng lupa. E dito na po, paglabas po niya ng ating Philippine Area of Responsibility or paglayo po nitong Bagyong Tino, nababawasan na rin po yung ating mga significant rainfall na inakita. Pero ito pong nandito po sa ating screen, Wednesday afternoon to Thursday afternoon, inaasahan po natin yung shear line ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Aurora at Quezon. 50 to 100 millimeters rain po ang inaasahan po natin. Para naman sa ating storm surge warning, ito po yung makikita natin, same po siya dito din sa ating tropical cyclone wind signal. Makikita po natin yung mga pula po nating areas. Ito rin po yung mga areas natin na under po ng tropical cyclone wind signal number 4. Dahil dito ay naasahan po natin mataas ang chance ng more than to 3 meters ng mga daluyong dito sa southeastern at southern portion ng Eastern Samar, western portion ng Samar, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Siargao, Bukas Grande Island. So pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, delikado po ngayon magstay po sa mga coastal areas. So hanggat maaari, tayo po ay lumikas po, lalo na po yung mga ating vulnerable sector, mga senior citizen po natin, mga PWD, at ayun po makinig po tayo sa ating mga nilalabas ng ating local government units. Para naman sa ating gale warning, nakita natin sa ating image, magkaroon tayo sa halos buong po ng Visayas, dulot po nito sa Bagyong Tino, pati na rin dito sa may ilang bahagi ng Bicol region. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mangingisda at yung mga sasakyan maliit ang dagat na delikado po muna po malaot po dito sa mga areas po ng Visayas, pati na rin dito sa Bicol region at eastern at northeastern portion ng Mindanao. Ayan po muna latest na update po natin sa Bagyong Tino.